Sa 3 oras nating pakikipagniig sa inyo tuwing araw ng Sabado, iisa lamang ang namumukadkad sa ating labi at sa ating puso. Puso ko sa bayan ko. Sabagat itong ating palatuntunan ay Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. at ang lahat ng mga ginagawa natin dito ay pakikipag-ugnayan sa inyo bayan ko. Ugnayan, pakinggan. At yan ay sapagat ang ating puso, ang ating damdamin ay tunay na public service. Public service. Ang inyo pong abang lingkod mga kapitbahay, second hour, second segment. Ang ating insights. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa second hour tayo kapitbahay. Ang issue natin ngayon, ang nakalipas na hearing ng Senado. First, and I hope that would be the last. The first Senate Blue Ribbon Committee hearing sa EJK, I hope that will be the last. Yan ang ating panalangin dito sa Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pinanood ko yung 8 oras na hearing ng Senado kapitbahay the other day, several days ago in fact. 8 oras mahigit. Hindi ako mapakali sa aking upuan sabagat ginawang chapsuy, ginawang sarsuela ang unang-unang Blue Ribbon Senate hearing on extrajudicial killing. Kung ako ang tatanungin anong grade ang ipagkakaloob ko sa hearing na yan, I'm sorry Mr. Coco Pimentel, pero sa unang hirit, bagsak ang grado para sa akin ang Senate hearing. And I have predicted that thing to happen. Gawa ng naandyan lahat. Tingnan ninyo. Nanood ba kayo ng hearing ng Senado? Blue Ribbon? Kaya ever since na magpano kala si Bato de la Rosa at si Christopher Go na magsarili ng hearing ng EJK, alam kong yan ang nagbunsod kay Chess Escudero na itatag ang Blue Ribbon Committee na ito para sa EJK. Pero para sa akin, and until now, I insist na magkaroon na lamang ng joint session or joint hearing ang Senado at saka Kongreso sa issue na ito ng EJK. Bakit? Number 1 reason, at ito'y pinatunayan mismo sa hearing na ito na naganap ng Blue Ribbon, first and I hope the last sa EJK. Yung mga Duterte senators, yan ay lantarang kung sinasabi sa inyo Hindi yan mga senador ng Pilipino. Not of the Filipino people, by the Filipino people, and for the Filipino people. Ang tatlong yan na namumukadkad na mga Duterte senators, Gerard Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Hood Padilla. Tatlong mga pusakal na magpapakamatay kay Rodrigo Duterte. And then all the rest na wala roon sa session. Tinignan ba ninyo ang mga pangalan kung sino mga nandoon? Ang mga wala roon, si Poe, Senator Poe. Bakit? Duterte rin ito Sino ang naglakas na loob na pumunta roon sa session na paling-paling? Ibig sabihin parang bangka kung saan ang agos ng tubig nandoon. Si Tolentino, Senator Tolentino. Yan ay Duterte rin yun. Nandoon siya, malakas ang loob niya. Sino pa? Si Estrada, Jinggoy Estrada.
Duterte rin yan. Nakasakay din yan sa bangka ni Tolentino. Kaya yung mga talagang defensor ni Rodrigo Duterte nandoon. Yung mga ayaw matalo sa eleksyon na Duterte girls and boys, wala roon. Wala roon. Hindi sumipot. Nabahagang mga buntot. Walang mga balls. Hindi sumipot. Kaysa nga naman madiscovering sila ay mga pro-Duterte o kaya kung magkunwari na anti-Duterte, baka sila ituro ni Duterte. Yun. Mga alalay ko yan eh. Di ba? Wala ron. Sino lamang ang may lakas na loob na humarap kay Duterte sa kabila ng umaalingasaw na pagmumura ni Rodrigo Duterte, kawalan ng respeto sa Senado, walang iba, Riza Hontiveros. Kaya lamang, Mr. Senator, Blue Ribbon Chair, Mr. Coco Pimentel, I'm sorry, pero sa score na 1 to 10, 1 being the highest and 10 being the lowest, 9 ka lang, sir. Ito'y tutuhanan lang itong analysis, 9 ka lang, sir. Sabagat yung moderation mo roon, kulang Dapat ay merong specificong subject muna in its day of session na kailangan talakay. Naging chapsuy Naging propaganda machine yung Blue Ribbon sa hearing na ito na ginawa nila. Kaya again and again I insist, wag na nating ituloy. Nabababoy lamang ng Senado ang Senado. Nabababoy lamang ng mga senador na ito ang Senado. Kaya ang gawin natin, joint investigation na lamang. Lower and upper. Sa baka doon sa Kongreso, at least na nakikita natin ngayon, meron silang sense of balance. Meron silang sense of justice sa pagharap sa issue na ito ng extrajudicial killing. Kaya sabi ko na nga, Mr. Pimentel, wag na. Sabihin mo na kay Chess Escudero, I surrender. Wag na nating ituloy. Mabababoy lamang tayo. Sino ang haharap doon na mga testigo ng mga pinatay 30,000 na mga biktima ng extrajudicial killing? Kung kayo ay gigisahin ng mga senador the like of Jinggoy Estrada, mostly Bato de la Rosa, naandyan si Christopher Bungo at saka si Robin Padilla, kahit nasasanghot-sanghot at walang alam sa prosedimento ng Senado hearings, sasanghot-sanghot, nakikidaw-daw si Robin Padilla. Lalo lamang nabababoy ang tingin ng tao sa Senado. Nakita nila mismo ang pagkabayas ng Senado. Most of the senators that are sitting right now ay mga pabigat sa taong bayan. Ang mga ito ay not for the people, not of the people, not by the people, kundi Rodrigo Duterte. Pinatiuna ko lamang yung kababayan sa bakat hindi ko matiis ang bagay na yan. Ngayon, dito tayo sa katas, the juice of the session. Kung kayo ay nanood ng 8 oras na yan, umusok yung puwet ko sa upuan Hindi natin tinigilan Gusto kong makita mismo kung ano ang mga sinasabi Sa loob ng 8 oras mahigit ng session na ito ng Senado, lalong ibinaon ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili.
Ito ang magandang bagay na naganap. Although ang totality ng sesyon ng Senado naging chapsuy, naging larawan ng tunay na mukha ng Senado as far as politics is concerned, at least may katas tayong nakita rito. Rodrigo Duterte, ang pagbaon niya sa sarili, lalong tumibay ang kaso laban sa kanya ng extrajudicial killing. Kaya sabi ko nga sa title ng ating programa ngayon, Interpol pinaghahanda na sa paghuli. Sino ang naghahanda? Sino ang nagpapahanda sa Interpol sa pagpapahuli kay Rodrigo Duterte? Ang mga ebidensya po na ito na nahanta direktamente sa session ng Senado. Pakinggan muna natin itong ilang mga pahayag na nais kong ipaabot sa inyo mga kababayan. Mga pahayag ng mga tala with formal documents submitted to the International Criminal Court. Ang mga dokumento pong ito'y nanduroon na sa ICC. Pahayag ni Arturo Las Cañas. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Niloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spielberg Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory. Ang ganong koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in 9th Anti-Crime Task Force, Kilos Crime Task Force, and nung naging mayor. Ang naging mayor si Sara Duterte. Siya na pasimulo nitong Oplang Tukhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drugs, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinakatang ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang. Mayroon pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Nag-investigar ba yan? Si Vice President Tambaloslos, Sara? No. Yan ang tinig ni Arturo Las Cañas, mga kababayan. Most doon sa mga numbers, figures at mga bagay na sinabi niya diyan ay nasa dokumento na ng International Criminal Court. Pakinggan na natin ito. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil familiar ko ang boses niya. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte.
At ngayon, bagong affidavit ninyo ay talagang sinasabi ni po ninyo that you are now telling the truth and nothing but the truth. Di ba? Yes po, O, nabanggit po ninyo rito ang pag-uusap po ninyo ng CIDG Officer Royina Garma. Ang sabi sa inyo na Chief Garma, and I quote, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, you will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Colonel Garma, babae, di ba? Yes po, hawak po nila ang... Alright. Sinabi nyo, nagkaroon kayo ng intense pressure. Ibig sabihin, natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo, meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na merong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Pinanggit niyo yung mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? Sa DG po. No, therefore, ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Maybe. Tama mo ba ako? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Yan ang interpolasyon kay Superintendent Padilla sa isa pang kaso ng extrajudicial killing. Now, pakinggan ninyo itong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Eto, hindi pa itong pinaririnig natin ay hindi pa ito yung mga sinabi niya sa Blue Ribbon Committee. Mga una lamang ito, pakinggan natin. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, ditse kayo. Dahil kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ng kaso yan. Yan ang trabaho mo. Kaya binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Nakita ninyo? Yan ang isa lamang sa mga binitawang katagan ni Rodrigo Duterte sa hearing ng Blue Ribbon noong Huwebes, 28. Monday, I should say. Monday, 28 ng buwan ng Oktubre. Unang hearing ng Senado, Blue Ribbon sa extrajudicial killing. Napakinggan naman niyo. Inamin niya yung mga nandoon ng mga nakatala sa International Criminal Court documents. Inamin niya, may utos siya sa mga pulis, patayin ninyo. Isa lamang ito sa admissions ng inyong dating presidente Rodrigo Duterte. Habang tayo umuusad, paririnig ko sa inyo mayat maya ang kanyang mga sinabi at pag-usapan natin in relations doon sa mga dokumentong hawak-hawak na ngayon ng International Criminal Court. Ang isa sa nakatawag ng pansin natin yung sinabi niya sa mga pulis, I encourage my policemen to
encourage the criminals to fight back and kill them. Matindi yan, pare ko, ha? Kanyang ibinubunsod sa mga otoridad, sa mga pulis, kung sila ay nasa akto ng paghuli, na hikayatin ninyo yung mga kriminal na pumalag at saka ninyo putukan. Rodrigo Duterte, pakinggan natin. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Trabaho ng pulis yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. General Danao. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako Pakinggan ninyo. napatayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Okay, defensive, ha? Sagutin ninyo. May utos ba si Rodrigo Duterte na patayin ninyo yung tao na nakatali at may busal sa bibig, may piring sa mata? Of course, hindi. Sa mga halatang halata, wag muna patayin eh. Pakinggan natin. Ang sinabi ko, Yan. ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Nakita ninyo? Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Nakita ninyo? Encourage ninyo sa mga hinuhuli ninyo na lumaban at patayin ninyo. Kung meron tayong batas dyan sa Pilipinas na nagsasaad ng ganyan, ligtas ito eh. Ang kaso wala eh. Wala nga tayong death penalty. Walang karapatan kahit na pulis ang pumatay. More so, i-encourage ng presidente sa mga pulis na hikayatin ninyo ang inyong mga hinuhuli na lumaban at patayin ninyo. Human rights violation. Diyan lamang sa issue na yan, mga kababayan ko, I don't know kung paano lulusutan ni Rodrigo Duterte yan eh. Hindi makatao, hindi makadiyos. At yan ay isang bagay na ginagawa lamang yan ng may killer instincts. At kung isipin nating maigi ang mga pulis natin, kung ganyan ang utos sa atin, alam naman ninyo hindi ko ina-underestimate ang mga pulis natin. Marami riyan ng mga dahilan sa hawak na baril. Ang akala nila sa sarili nila ay mga magagaling na sila at wala na silang kamatayan. Kaya't nakita naman ninyo ang marami sa mga extrajudicial killings. Nakita naman ninyo at napanood sa mga television coverages kung papaano nila tinatadtad ng bala ang mga walang malay na napaghihinalaan lamang. Ang iba nga riyan ay mga political enemies eh. Naalala niyo isang teenager, nandoon siya sa bangka, tinadtad. Nanlaban eh. Yan ang kataga. Nanlaban. Bakit? Napakinggan ninyo sa presidente.
hikayatin ninyong manlaban. Kung hindi manlaban, patayin na rin ninyo. At yung bagay na yan ay affirmation. Ang mga narinig ninyo dyan sa hearing na yan kay Rodrigo Duterte noong Lunes, 28 ng Oktubre, ay isa lamang pagpapatibay ng kanyang killer mind. Ang utak niya na nakadesenyo na pumatay ng tao. Sabagat hindi lamang ito bago, mga kababayan, hindi lamang ito unang-unang napakinggan ninyo sa hearing noong Lunes sa 28 ng Oktubre, kundi yan ay talamak na sinasabi niya every time na may pagkakataon siyang magyabang at ipakita ang kanyang katapangan na siya ay talagang taong dapat nakatakutan at pangilagan. Hindi lamang yan ang instance, hindi lamang yan ang pagkakataon na binanggit niya yung pagpatay, patayin ninyo, patay. Hindi ko tuloy makalimutan yung sinabi niya nung siya estudyante siya, pinatay niya ang kanyang kasama, ang kanyang classmate. Hanggang ngayon, namamayagpag siya sabagat wala siyang kaparusahang tinanggap sa batas ng Pilipinas. Naalala ninyo noong kailan ito? September 2016. Ilang buwan pa lamang siyang kauupo bilang presidente ng Republika. Napakinggan ninyo yung interview kay Superintendent Padilla, Rohina Garma. Meron silang kinatatakutan ng kanilang presidente na pinanggagalingan ng utos na patayin yung mga inchik sa loob ng kulungan. Kulungan na yan, wala kang ligtas. At ang bagay na ito ay talamak na namumutawi sa labi ni Rodrigo Duterte, patay sa bagat yun ang nakakintal sa kanyang isipan. At ang pahayag niya last Blue Ribbon Committee hearing of the Senate ay pagpapatibay lamang solidifying what the ICC wants to concretize. Gustong maging solido ang mga paninindigan sabagat gusto ng International Criminal Court na assured conviction. Na itanong natin yan sabagat ay understand sa mga unang feeds na natanggap ko rito, supposed to be Abril, magpapalabas na ng investigation, hantaran na investigasyon sa Pilipinas. Abril. In fact, sabi natin ay baka hulihin si Duterte noong nakalipas na buwan ng Abril. Hindi nangyari. Bakit? Napag-alaman natin na gusto ng International Criminal Court na solido ang kanilang ebidensya at hindi makawawala ang presidente ng Pilipinas sa pagpalabas ng kanilang mga ebidensya na ito. Kaya't sabi ko itong hearing noong Lunes ay isang konkreto pader na lalo pang nagpapatibay ng mga kaso laban sa kanya. Bakit? Sabagat hindi lamang ito minsan ang narinig. Noong 2016, sabi ko na nga, September, several months pagkatapos na siya'y maupo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas, napakinggan ninyo si Rohina Garma, ang planong death squad sa Davao gagawing nationwide. At ito mismo ang kanyang pinagtibay, kumpirmado mismo sa kanyang mga kataga. Patayin ang mga kriminal kahit na ang mga ito ay nagbunot ng baril o hindi. At ang sino man pulis na makakapatay ng mga kriminal na ito without due process, yun ang importante. Sabagat sila sa tingin ni Rodrigo Duterte ay kriminal, patayin ninyo. At ang sino man pulis na masasangkot sa anumang kasong isasangat ng gobyerno o ng Judicial Department, ipapardon niya ito. Rodrigo Duterte. Ito September ito kauupo niya lamang bilang presidente. Pakinggan natin.
Pakinggan. Aha. Ulitin natin, ha? Pag bumonot ay patayin ninyo. Pakinggan ninyong maigi kung gaano ang retorika ng isang criminal mind. Pakinggan natin ulit. Go ahead, Mr. Duterte. Nakita ninyo? Yun ang utak kriminal, mga babayan ko. Walang ibang namumutawi sa labi, patay, 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 patay. That was September. September 20 of 2016. Months pagkatapos na naupo si Mr. Rodrigo Duterte, presidente ng Pilipinas. And even before, bago pa man siya naging presidente ng Pilipinas, May. Ano ang eleksyon sa atin dyan? June, di ba? Month before, alam niyang siya'y mananalo na bilang presidente. Sabi niya, I will give law enforcers shoot-to-kill orders to wage war against these criminal elements. Yan ay May of 2016. And then, days before the election nung siya'y kapanayamin, ano ang sinabi niya? Kagaya ng sinabi niya nitong nakalipas na Blue Ribbon Committee hearing, namimigay siya ng pera. 50 million, 5 million, 3 million noong June 1 of 2016. Ito pong sinabi niya noong Blue Ribbon Committee hearing ng bigay-bigay na kumpirmado ni Regina Garma at saka ni Coronel Leonardo. Kumpirmado, nagbibigay ng pera. At saka ni Padilla. Kumpirmado ang pamimigay ng pera. Ito po ay noong pa kinumpirma ni Rodrigo Duterte, June 1 of 2016. Ano ang sinabi niya sa mga pagbigay ng pera sa mga sundalo, pulis, na pumapatay. Pumapatay. May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure that the entire Philippines is listening, ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Itong supervising na drogista, you get about 2. Ngayon, kung medyo sa second echelon lang yan, branch na 1 million. Napakinggan ninyo, ha? 9 million, 3 million, 5 million. Dati, hindi niya inaamin yan. Pero doon sa Senate hearing, inulit niya na naman ito uli sa kabila ng kanyang pagtatakip ng mga katotohanan na nais niya sanang ilisya ang Blue Ribbon Committee again sa tabil ng kanyang dila. At sa pagyayabang ni Mr. Rodrigo Duterte, inamin niya, meron siyang ibinibigay na lagay dito. Inamin niya rin na ang mga lagay na ito ay ipinagkakaloob niya sa grupo ng kanyang mga tauhan, mga pulis, na nabibilang sa mga death squad. Lahat itong Go ahead. lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Trabaho ng pulis yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan.
because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Lahat yan sila, ito si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Wag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali, yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, Pakinggan natin ganito, ulit. prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Yan ang utos ng inyong Presidente Rodrigo Duterte. Kaya natin inuulit yung mga bagay na yan sapagkat nais kong tandaan ninyo yung mga pangalan. At naandyan si Bato de la Rosa, si General Danao, at iba pa na mga general na lahat ng mga yaan ay diyan tumagal sa Davao City. Lahat ng mga yaan ay may dugo sa kanilang mga kamay sa ilalim ng EJK, extrajudicial killing. Ano ang sabi niya? I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Rodrigo Duterte may sabi. Meron akong death squad. Yun ang gustong kumpirmasyon ng International Criminal Court several times na sinabi niya yan. Hindi lamang sa quad hearing, kundi even the previous interviews na ginawa ng media sa kanya. Kaya nung pinilit siya ni Risa Hontiveros, I salute by the way, Risa Hontiveros, sabagat kung wala si Risa roon, mamamayagpag na ng husto defensive actions ang gagawin nito, kaagapay ang kanyang mga subalternos, kaagapay ang kanyang mga alalay doon, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, and doon din si Estrada, si Tolentino, mga yaan ay lahat na mga grupo yaan ni Rodrigo Duterte. Ang mga patiano dyan, si Tolentino at saka si Estrada. Si Villar, hindi ko nabanggit kanina, nandoon din. Naka-online nga lamang siya pero hindi siya makahantad ng gusto. Sabagat anytime gusto niyang tumakas. Baka pag nagkainitan, hindi siya madamay. Villar, Rodrigo Duterte, kampa rin yan. May binanggit siyang 7 katao. Ang mga pangunahing tauhan niya sa death squad. Ang hindi niya nakababanggit, mga kababayan ko, sa 7 tao na itong sinabi niyang mga taga-tupad ng kanyang pagpatay, ay yung mga tao mismong direkto na kanyang inuutusan. Napakinggan ninyo si anong tawag niyan? Las Cañas? Hindi niya nababanggit yung pangalan ni Las Cañas sabagat ito ay kilalang kilala niya. Sabagat ito ang kanyang naaatasan na pumatay ng tao na ngayon ay bumaliktad na dahilan sa bigat ng konsyensya na nararamdaman ito. Hindi niya rin mabanggit si Leila de Lima sabagat si Leila de Lima ang unang-unang tao na nag-imbestiga sa kanyang extrajudicial killing, mayor pa lamang siya.
ng Davao City. Kaya nga niya ipinakulong. Oras na siya naupo bilang presidente. Unang-una niya na hinarap ay si Leila de Lima at pinakulong ito upang patahimikin sa malawak na kaalaman ng Leila de Lima sa mga kaso ng extrajudicial killing. And fortunately, lahat ng mga dokumentong nakalap ni Leila de Lima ay nasa International Criminal Court, official documents sa pag-usig ng EJK laban kay Rodrigo Duterte. At ang isa sa mga nandoon din ay ang mga pahayag, sinumpaan na mga pahayag ni Edgar Matubato. Sino si Edgar Matubato? Hindi niya nababanggit ito sapagkat ito rin ay isa sa mga takapagpatupad ng kanyang killing spree sa Davao at maging sa buong bansa. Miski ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, talagang gusto ko ng pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan, nagsisisi na din ako. Sinasabi ko lang ang totoo, totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao. Dahil sa utos nila sa akin, yan ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala ka, miski saan ka magpunta. Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, umiskip ako, tumago ako ng mga ibang lugar. Talaga bang nag-utos si Mayor Duterte? Talagang nag-utos. Yung tulad kan Barsabal, yung 1993, pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 na mayor. Sila ang nagpinansyan na nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Kaya ang gusto nila man, hindi man ipapatay, buhay man. Buhay ito, buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Dan doon si Mayor naghihintay. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha? Tapos hinampas niya ng gold cross. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Sandali, Mr. Matubato. Gusto kong mapakinggan maigi sino ang nandoon sa kware na yun na nang hambalos at tumanggal ng ngipin ng tao na kanilang pinaghihinalaan. Sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mayor naghihintay. Mayor Duterte. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha? Tapos hinampas niya ng gold cross. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Doon na pinatay, ma'am. Yan, mga kababayan ko, si Edgar Matubato. Yan ay interview na ginawa noong Setyembre 27, 2016. Ilang buwan matapos maupo bilang presidente si Rodrigo Duterte, si Matubato ay bumaliktad sa kanyang unang pahayag. At idiniin niya na ang pinuno nila ang nagbibigay ng utos sa kanila direktamente, walang iba, kundi si Rodrigo Duterte, alkalde ng Davao City. Isa pang whistleblower na ngayon ay ang pinakang matibay na nagbigay ng mga dokumento sa International Criminal Court. In fact, dahilan sa kanyang first-hand information. Kasama ng mga dokumento galing kay Edgar Matubato. Ang pinagkalooban ng matibay na sandalan ng mga argumento ng prosecution labang kay Rodrigo Duterte ay ang mga pahayag ni Arturo Las Cañas. Sabagat ito ang unikong leader ng Davao Death Squad na pangunahing bumuo, pangunahing tao na nag-organisa, pangunahing tao na nagsasagawa ng pagpatay sa kautusan ni Rodrigo Duterte. Ito ay corroborating the documentation submitted by Edgar Matubato sa International Criminal Court. Mga revelasyon ng dalawang ito na matibay
na hawak ngayon ng International Criminal Court na sabi ko na nga kanina, lalong pinagtibay, parang pader na sinemento ng mismong mga pahayag galing sa bibig mismo ni Rodrigo Duterte. Kaya nga ba't inuulit-ulit ko yung sinabi niya na iniutos niya kay Bato at sa mga general na ito, General Senas, General Danao, etc., etc., hikayatin ninyo na lumaban ang inyong mga inaaresto at barilin ninyo at patayin ninyo. Pagsemento ng mga nauna ng mga dokumento na hawak ngayon ng International Criminal Court. Sabi ko na nga, isa riyan, walang iba kundi si Arturo Las Cañas, na kung saan ay dinetalya nito ang napakaraming mga pagpatay na kanilang ginawa kasama na si Edgar Matubato sa mga kautusan na galing mismo kay President Rodrigo Duterte. In fact, dahilan sa bigat na ito ng mga ebidensya na pinagkaloob ni Las Cañas, pinagkalooban siya ng International Criminal Court ng anong tawag niyan, immunity, a special immunity ng International Criminal Court. Bagaman may immunity siya, ay hindi siya inaalis doon sa mga pinaghihinala ang kriminal, pero siya ay ligtas sa anumang prosecution. Ito ay bilang pag-suporta rin sa mga ebidensya na ngayon ay nakalap ng ICC sa kamay ni Garma at saka Leonardo. Pakinggan natin paano nagsimula ang Davao Death Squad, isa sa mga dokumentong inilahad ni Arturo Las Cañas at hawak ngayon ng International Criminal Court. Pakinggan natin, alamin natin mismong sa bibig ni Arturo Las Cañas. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. At isa po ako sa pasimuno nito. Before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rodi Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung ni-raid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po ang City Director ng Davao na si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Ben Laod. After 5 days of training, nireid namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Yan mismo ang tinig po ni Las Cañas
Naalala ko tuloy yung mga binanggit ni President Rodrigo Duterte na mga general na nakaupo sa kanyang kanan sa hearing ng Senado. Yung mga nandoon si General Ronald Bato de la Rosa, naroon din si Archie Gamboa, dating police chief ng Davao, Archie Gamboa. Nandoon din si mga general na ito ngayon. Si Vicente Danao, naging chief of police ng Manila, na matagal din doon sa Davao City. Nandoon si Debold Sinas, naging PNP chief. And then nandoon din si Catalino Cuy at saka si Police General Romeo Caramat. Ang mga ito kaya ay isasama ng ICC sa mga tao na kanilang isa sa ilalim ng further inquiries. Mga binanggit yan ni Las Cañas, mga binanggit yan ni Bato-Bato rin sa mga inihayag niyang mga dokumento. At hindi lamang si Rodrigo Duterte ang nagsabi niyan noong hearing ng Blue Ribbon Committee, kundi idiniin na rin ito ni Las Cañas, kagaya halimbawa si De La Rosa. Sabi ni Las Cañas, si De La Rosa ang nagsagawa ng mga direktong pag-utos ng pagpatay sa Davao City. And then dinala ang mga pagpatay na ito sa national level ni Senator now De La Rosa sa utos ni Rodrigo Duterte bilang isang pinuno ng PNP ng presidente na si Rodrigo Duterte. Si General Danao naman, sabi ni Las Cañas, ay nasa likod ng mga serye ng mga pagpatay sa Davao City. Kasama na ang pagpatay ng pinaghihinalaan na gold swindlers sa Davao City, ang pagkidnap at pagpatay sa isang shoplifter lamang sa Davao City, at ang pagpatay sa Toyota Davao employees, at ang pagpatay sa ilang mga miyembro ng DDS na pinaghihinalaan nilang maaring tumiwalag sa kanila. Miyembro mismo ng DDS. Sabi ni Las Cañas, si Danao ang utak nito. Well, rasyonable lamang na ituro ito ni Rodrigo Duterte, sapagat sabi niya nga kung hindi ninyo mapapatayan, kayo ang aking papatayin. Ngayon po, ang International Criminal Court ay nasa bahagi na ng kanilang solidification, pagpapatibay ng kanilang mga ebidensya, at itong nangyari na pagharap ni Rodrigo Duterte sa Senado last Monday ay isang positibong bagay ayon ito sa mga sources natin sa pagpapatibay, pagiging pader ng mga ebidensyang hawak ng International Criminal Court. Ang pagkakaalam namin, ayon sa kanila, gusto nilang magkaroon ng 100% conviction. 100% ng pagpapatunay ng pagkakasala ng dating presidente ng Pilipinas. Well, marami pa sana akong gustong ihayag sa inyo mga kababayan. Nais ko lamang tapusin ang usapan natin ngayong araw na ito na ikangay sana'y balik isipan natin ang mga tunay na mga naging bayani natin sa ating bansa. Na sana ay muling bumalik sa kalooban natin ang ating pagmamahal sa bansang Pilipinas at dakilain natin, kilalanin natin, alalahanin natin yung mga pagbuwis ng buhay ng mga tao upang maging malaya tayong tunay diyan sa Pilipinas. Ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, isang magandang salaminan ng ating mga panulat. Modern age na tayo ngayon, meron tayong online. Ikalat natin ang ating damdaming maka-Pilipino for the Filipino people, of the Filipino people, and by the Filipino people. The Constitution of the Philippines. Ilaganap natin yan
ayaw ituro sa mga paaralan ng nationalism, well, magpasimula tayo ng pagpapakalat ng mga retorika, mga bagay salita na may pagmamahal sa ating bayan. Yan ang ginawa ni Dr. Jose Rizal. Sangkapan natin ng physical na involvement sa kilusan na ito kagaya ng ginawa ni Andres Bonifacio. Isang revolutionaryong leader ng bansa na tinawag nating the father of Philippine Revolution. Kaya naging malaya tayo sa kamay ng mga Espanyol. Andres Bonifacio. Pagsamahin natin ang Jose Rizal at Andres Bonifacio, meron tayong people power. Power ng mamamayang Pilipino. Hindi ko sinasabi sa inyo na magdala kayo ng armas. Kagaya ni Antonio Luna, isang general ng Philippine-American War. Subalit, bigyan natin ng kalasag physical ang ating mga kilusan na ito upang maipairal ang tunay na pagmamahal sa ating bayan. Naalala ko tuloy yung aking kababayang Bicolano na pinakang huling general na sumuko sa mga Amerikano noong panahon ng Philippine-American War. Si General Simeon Ola ng anong lugar siya sa Bicol? General Sola, hindi ko na maalala. Ginubatan Albay, there you are, kung ako'y hindi nagkakamali. General Simeon Sola. Ola. General Simeon Ola. Huling general na Bicolanong sumuko sa kamay ng mga Amerikano. Sana ay meron tayong mga ganyan ngayon sapagat grabe na talaga ito. Kung hindi masusugpo, nawala sa pwesto si Rodrigo Duterte, pero ang kanyang mga galamay ay nandarian. Ang kanyang pagyayabang pamamayagbag nakita naman ninyo sa hearing ng Senado. Patuloy ang kanyang pamamayagpag, patuloy ang kanyang pagyayabang sabagat walang kaso. Ano ang aking ibig sabihin ng Jose Rizal, Andres Bonifacio, Antonio Luna? Tayo po ay itindig ang ating karapatan. Etong mga nasa human rights, kailangan natin ang kumilos wag lamang sa harap ng mikropono sa media. Naandyan ang Justice Department. May pagdududa tayo na baka walang katarungan, tumulong tayo sa ICC. But kaalinsabay ng tulong sa ICC, tulungan natin ang mga biktima ng pagbatay na ito sa ating lokal na mga korte. Kaso, kailangan upang maparusahan ng tao na mga nagkakasala sa ating bayan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana ho sa magitan ng ating maiksing bahagi na ito ng palatuntunan ay makapagbigay tayo ng munting kaalaman. Baka sakaling maturok ang bahagi ng puso natin na ikangay makagawa tayo ng hakbang kung hindi man tayo apektado ng mga bagay na nagaganap at naganap sa nakalipas sa ilalim ng kill administration ni Mr. Duterte. Siguro katarungan ngayon ang kailangan tulungan nating ipairal. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino.